chapter 30, verse 1 to 6. Pray din na to padayon silang Ate Merlin, Doktora, si Ate Maling, ug si Rinaling, naa sila sa Thailand. And pray na to ang ilang trip nga ma-enjoy nila. Dayon, pray na to padayon ang protection. Pero si Mami Doc, balik to siya Saturday, 5 days siya mo to yung gingon. Pero sirang Ate Merlin, 10 days to sila. So next week pa to sila makabalik. So pray na to padayon. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. Dire gyapon ta in difficult times like this. Wa man ako ni natiwas. And I'll read verse 1, you read verse 2, until mahuman to sa verse 6. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. And David's two wives were taken captives, Ahinoam, the Israelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. Verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Lord, salamat kaayo. Dalagon kay ka, salamat sa imong gibuhat kanamo within half of the week. Ikaw nakiguban kanamo, proteksyonan mi nimo. O pray lang mi padayon sa mga nain mga sakit. Ikaw duaw kanila. Iyuha sila, Lord. Mga kabataan, dayon I pray sa day, Lord, nga na daw dengue outbreak ang tubod. So I pray proteksyonan nimo ang tanang mga members nga mga kabataan nga tagatubod o bisan sa baroy nga dili mataptan sa mga sakit, Lord. And I know because of the weather right now, dili gyud malikayan magkaubog sipon ang mga anak. For I pray lang ikaw lang maghatag og favor sa mo, Lord. Salamat kaayo aning mga tawhan nimo nga naa naning kamot magmaminaw silang pulong. I pray bless nimo, Lord, ang mensahe karong kagabi. Holy Spirit, I pray guide my lips, my mind, Holy Spirit, ikaw lang uban ka namo kung na may kaliw ka na kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo ako silang gibadlong di sila pwede magsamok-samok diri. O pray na mo nga mahimo lang malinaw na magpagsimba karon. Salamat kayo. Protection ni ang internet, protection ni ang matagusa. Praise na ako, Lord, nga maging madaugon ng salamat kay sa advance victory ang gihatag ka namo. Dalagon kay ka sa panahon ni Jesus. Amen. Lingkod. In difficult times like this. So, nabalaan na to nga si David o ang iyang mga katawhan, sige sila nakig-awas sa Philistines. Then, but they still had a battle to fight the times with the Amalekites, the sworn enemies of the Lord and the Jews, because Saul had won an incomplete victory of the Amalekites. Kaya nga naman, wala man good gituman ni King Saul ang gisugo sa Diyos sa iyahang hotdo ng Amalekites. They were still free to attack God's people. Mo nang kung gusto nila mo atake sila. And by the way, pray for our everything is in God's hand, man. I talked to Pastor Jerry gahapon. Siya, Pastor, pray na to ang lanaw kay ang ISIS na po, ganun na po sila, kampo ba? Na daw mga lasang, siyempre, ang lasang, kung naay mag-aso, naay so naagi, tawag diagi kanya, ito nila, pero dili sila, moving sila ba? Balhin sila. Yang delikado kay, although gamay na sila, grupo-grupo, pag yung mag-usat budaghan na sila. Pero anak ko, sige lang, sa ako alang po, kung dili itugos Ginoo, dili na itugos Ginoo. Amen. Pero pray ta padayon. Di na sa ta kumpiyansa. Amen. Pray na to ang peace and order sa atong lugar. Kay pareha na dili lalim.
Perhaps the Lord permitted this raid on Ziklag to encourage David to get out of enemy territory and to get back to Judah where he belonged. Nga usahay na itugot ang Ginoo para ano ta ba badlungon ta. Para kang David, kabalot ta 16 months siya walay ginuuhay. 16 months nga naglakaw lang siya sa iyaha lang. Nga iyaha lang pagpili, iyahang nga kung tanaw nato his crisis dito sa point number 1, the waste and most painful. God will sometimes let a wayward person to hit rock bottom to turn back to Him. Usahay tugutan sa Ginoo ba kung dili ta madagma, kung dili ta ma-hit rock bottom, dili ta makarealize nga dili day mao atong ginabuhat. Mo nang David had cried out to God for help many times before when Saul pursued him without a cause. Kung tanaw nimo during that time nga sige siya gukuro ni King Saul, sige siya maayo ang iyang sa Ginoo, fellowship. Now he cried because he was responsible for leaving all the families unprotected while he pursued a foolish war against his own people on behalf of the Philistines. Karon, naghilak siya tungod sa kabuang sa iyang desisyon. Lahi tong naghilak siya, nagipagstorya sa Ginoo kay gisgukod siya ni King Saul. Pero karon, lahi ang iyang hilak kay nga naman, iyahamang konsekwensya sa iyang mga sala. Manang, tugutan sa Ginoo kini ang kagahis ng ulo kay nga naman gitagaan tag free will. Amen? Tagaan tag free will nga kitay mamili. Kung pwede pa lang mo na akong gingon kung pwede pa lang ako'y mopili para sa inyo, kami mopili para sa inyo ha. Pero dili naatay kaugalingon nga choice. Naatay choices in life. Kung pwede pa lang. Manang ningon siya sa Romans chapter 1 verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own body between themselves. Tungod din ang Diyos sa mitugyan kanila ngadto sa kahugawan, pinaagi sa mga kiibog sa ilang kaugalingon, nga mga kasing-kasing aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga lawas, tali sa ilang kaugalingon. Psalms 81 verse 12, so I give them up unto their own hearts last. They walk on their own counsels. Og sila milakaw diya sa ilang kaugalingong mga tambag. Ilaha lang. Walay ginuuhay, walay pastoray. Ilaha lang. Atua lang, akuan ni kaya ran ako ni diskarte lang lagi, kaya ran lagi ni. Pwede. Manang the prodigal son had to lose everything and live with unclean pigs in hunger before he realized his sins. So ang prodigal son, ano man nato na familiar kay nang istorya. So Luke chapter 15 verse 14 to 19. Ablihin yung Bible. Luke chapter 15 verse 14 to 19. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. So sa dihang nahurot na niya, kay nangayo siya kwarta sa iyang papa, kung tanaw nimo sa mga previous verses, nangayo siya kwarta, kay muadto siya sa far country. Dayon, nahurot na iyang kwarta, spent all. Then there arose a mighty famine in that land, and to began to be in want. Wala na, hurot na. Hurot na ang iyang kwarta nga gihatag sa iyang papa sa iya. Verse 15, he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Wa man siya ilahaing kung dili, kaon siya, or wa siya ilahaing mabuha, hindi mo trabaho siya, apply siya trabaho, laog siya baboy. Verse 16, and he would have filled his belly with the husk that swine did eat, and no man gave unto him. Kaya nga naman, dili tanang abi niya ba, nga mo trabaho siya, nga pareha sa ilang balay ba. Tanaw ni mo ni sa next nga verses, mas maayo pa man dito sa akong balay, kay pakanon man hasta mga servants, pero dito wa siya pakanag wa siya pakana ba kanon tanaw niya sa baboy lamay kay kabantay ka nang
Maglawg kag baboy kasulay makuha na nang tanaw bitaw ko sa baboy no. Lami iga ng baboy no. Labi na kanang basa-basa bitaw ilang lawg. Niya magtulo, lami ag tanaw nimo gana kay mukhaon ng baboy no. Siguro nagtanaw siya. Boy, may pa ka boy. Busog na ka boy. Ako boy, wa pag kaon boy. Dili si buboy Baboy ba, boy na. Motong kaon na po siya sa lawg sa baboy. Kaya wa man si choice. Verse 17, when the servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 17, when he came to himself, he said, Dre na. Nampawan na siya. Na-realize na niya, sayop dito kong gibuhat. He came to himself. Diha na siya naka-realize ba, sometimes, paminaw mo, labi na kagtamo yung people, sometimes, abi ni mo nga, naatay rules, naatay mga dili, ni buhaton, ni maayo, usahay, abi ninyo, kanabitong ginabantayan yun mong maayo, nga, kanabitong gibutaan mo, wa mo taong gibutaan, para na sa kamaayuhan sa inyo, Dayon, usahay, unya lang ka, makarealize, sa dihang wa na ka. Mali na ba? May untag mabalik para yung ani. Ang lisod ang nagdi na mabalik. O gani, daghan kayong mga, kanabitang, dili naman taangay ta mo, Dili na angay, kanabitang, muagi pong tatana, mo-observe lang ta ka ba? I really appreciate Pastor Kid. During the time nga nagbugoy-bugoy pa ko, ako siya gipangutan na, Brad. Wala ka ni sunod na ako. Ako siya gipangutan na. Prangka man ko nga pagka magulang. Brad, wala ka ni sunod sa kong yapak. Siya, ano mo sunod man ko nga miserable man ka? Oh. Ano mo sunod man ko nga tanaw ko si mawa mo kay kalipay. Murag nalipay ka, pero tanaw ko si mawa yun. Nga na unta ba nga, pwede raman unta ka mo observe sa life sa uban, di na kinahanglan sulayan pa nimo. Nga, in order for you, sa bagay, magod, to see is to believe, mga namang anak, magod, sulayan sa nako ni, kung di nakaya. Nga, pareha ka ni, unya ra ka mo ba, nga makarealize ka, na-caught up na ka, may ang gusto ra magid sa yawa, nga kanabit ang makaught up ka, nga kanang wa na kay, pamina mo. Ang yawa gani, maghimo kay siya crap, mahimo, nignagi siya lat ang ibuhaton gani, kuha na, dili lang na siya usa, kung dili, mura na siya domino effect. Dili yun mura, domino effect na. Dili lang na, kausa lang kundi, naagyo na epekto, daghan. Masayop gani ka. Domino effect na. Appeal na hangtod sa imong mga anak. Pero, bagay, ang Ginoo man mo pasaylo. Pero ato bayaran ang mga sala nga atong nabuhat. Dili gid siya mo acquit. Yes, sakto nang ingon ni Pastor Chris. God will forgive, but He will never acquit. Di kita niya, ato yun. Bayaran yun nato na. Manang, and when he came to himself, mura siya na ba? Bitaw, no? Ano siya? He said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Actually, nakasulay ko, ba? During the time nga, naghimo po ko sa testimony, dito ko sa Pasil, sa Dulho. Lahi na Pasil, no? Lahi pong Dulho. Kanang Dulho, diya tanang notorious. Di ka basta-basta kasulod diya. So, kaya akong kuyog, nga ng mga maldito sad.
Pero, so na, bugoy-bugoy ko, musod ko, limpyo ko, kanang dili bitaw ko hugaw. Although, wala naman kay kusinina, pero limpyado mo ko. Naka, cargo pants ko, dayon t-shirt, kanang puti. Nya di man ko dako kay siyempre sige ko guway. Ana sila sinem kuyog. Pideya na. Dili oy. Ako ning pagumangkon. Nya akong kuyog gamay kayo. Nya ang naong badigin mi gagaw yun. Di yun ni bisag tanaw ni mo sa bloodline niya lago kay ba. Siyempre mga tambay. Ako nang igagaw. Igagaw. Kaput kagwapo ang kaputi na igagaw sa mong mata. Ina naminaw ko ba. Ako lagi na. Sige ha. Ako yung bahala na. Dili lagi na ano. Okay. Kasagaran sila, abi nila spy or what. Okay. So naman good, ang mga DPA, mga dagko, glawas. Karon mga DPA, mga ano nila, mga asset, ano naman, gagmay. Pero sa una, mga ano, sulod ko. Then samtang gahulat ko, gaya eh. So, ang gibuhat, nay bangko nga tunga kana bitang bangko nga ano tunga las kong lawas higda ko ba na so gabitay akong lubot ko half ragid sa akong lawas dayon gubot kayo kay daplin ko sa daan nagulat pa ato gaaway na asawang gaaway na bayot mo agi na buring mo agi na gatama na hubog sapa kayo. Samtang higda ko. Hana ko. Mas maayo pa man dito sa baroy. Na may pagkaon silang daddy dito ba? Pero kung prodigal son. Hana ko ba? Uli lang siguro ko ani. Uli ko. Ka-realize ko ba nga di naman ni maayo. Tinuod, during that time, akong kaunon, 5 kanon, mga ikog sabaw. Mura na akong kaon everyday. Kaya nga naman, kung nagi ko'y kwarta, siyempre, drugs man. So, 5 kanon, nga sabaw. Usay pag yun, 3. Sinabi, awi, 3. Nang dukot. Una ba, mura mo irong buang ato eh. Karon ako ka-realize ba, ngilara di ato nga life, eh. Kusog-kusog busgi Martin, no? Karon nakaka-realize ba, nga kanap itong, laina di ato nga life, eh. Laliman ka, ibeg pa nimo ang 5 kanon, na mga pa kagsabaw. Nga samantalang diri, ang mga taga-balay diri, nanambok kay sige kaon. Ang anak sa pastor, galaaw-laaw, marang irong buwang. Kaya nga naman, kay ka-prinsipyo ni daddy, kung unsay kaon diri, sa mo, unsay kaon sa gawas. Bisa hangtod karon. Tanawa stadyo, sige jogging, pero dako gyapon. Siyara sila, alang di dako iya nga, grabe kina mo kaon, gilibak ka na mo ganiyatad. Ga-walking mi ba? Blessing man na, naamon tayo makaon. Balay man na sa Ginoo. Kuhan man na. Promise man na sa Ginoo. Pero nakaanak ko ba, laina di ato eh. Naka-realize ko nga, pastilan. Nya, nahurot, wala ko'y tarong gamit. Mahurot man. Na ko'y mga sandal nga Nike, Adidas, akong iprinda. Itong jacket nga nung naprinda na ko. Sa gatos lang bilil na. Nya, ang gasboy man itong ibililan. Akong gibalik pagkaugma, kinano ko'y kwarta. Gitanggal. Wala na ako nakuha. Mahal kayong palit na ko. Kupaita eh. Kana ka ba? Say, ka-realize ka ba? Ang ano? How many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Ako, dili, kaon ako kuyog sa baboy. Monang niya siya, I will arise and go to my father, and I will say, Father, I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Sa iyahan lang to.
Pero kabalo to sa story nga, sa dihang pag-uli sa prodigal son, gidawat siya. Amen? Yeah. Ang Ginoo, makasala tayo naaaraman siya. Kanindot lang, natin forgiving Father. And everything gone, letter A. Verse 3. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Wala. Hurot. Wala ang crisis kinabuhi ni David. Why nabilin? Everything gone. The Amalekites plundered David's town while he prepared to fight against the Jews, while David was in a place where he was not supposed to be preparing to fight against God's people. His Amalekites' enemies plundered his hometown and took all men, wives, and slaves. Wala. Gikuha niya. Pero kung tanawon bitan nimo, mas maayo kining mga Amalekites compare kang David katong gitang yung gibuhat. Kaya katong nag-conquer siya sa mga di ba? Pamatay niya, pero may na lang ni. Gikuha niya, hostage ra. Wala gid pamatya. Pero gihurot, nagkikidnap ba? And the Amalekites likely had spies who reported the absence of David and his 600 soldiers. It was never God's plan for David to leave and prepare to fight the Jews because David acted without God's guidance. He did not have God's protection. Simple lang. Kung buhat ka, nga walay guidance sa Ginoo, wa sa kay God's protection. Munang, ako'y makuyawan sa inyo ha, basta wala gay mo sa sakto nga lugar, nga angay mo, nga naadihan niya, wala gay mo, wala gay na protection sa Ginoo diya. Munang, ampo yung kuyawan ko eh. If you act without God's guidance, then expect no God's protection. If you want God's protection, then ask God's guidance. Manang Psalms 119 verse 133, order my steps in thy word, and let my iniquity have dominion over me. So wala gilain. And not only everything gone, everyone grieved. Verse 4. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Grabe. Grabe nga hilak. Nga until nga wa na gid sila kusog nga mohilak ba, power kusog. Kana bitong tungod sa kakapoy nimo, dayon pag uli nimo, you're expecting na imong mga anak, na imong imong hayop, hurot. A person will reap what he or she sows. Timan gina. Kung unsay gipugas sa tao, mao gina iyang anihon. For 16 months, David walked without God. 16 katuig mo nang sa 1 Samuel chapter 27 verse 6 and 7, and Achish gave Ziklag the day wherefore Ziklag pertaining to the kings of Judah to this day, verse 7, and the time that David dwelt in the country of the Philistine was a full year and 4 months. So that was 16 months nga wala siya ginuuhay. So naglakaw lang siya sa iyang kaugalingon nga panghunahuna. O tanawon gini mo ang ato maning review ato maning giagian atong last previous preaching na tanawa gani, walay word that David inquire of the Lord. That David inquire, kasagaran man ta ni sa iha before siya mo sulong, before siya mo mangutana unta sa Dios, Lord, pwede ba ako ba ni musulong ba mi? Pero during these 16 months, wa siya communication sa Ginoo. Naglakaw lang siya sa iyang kaugalingong diskarte sa iyang kaugalingong unod. Pwede man. Paminaw. Isip kita Kristohanon, anak man ta sa Dios. Oy dili pwede nga kita maglakaw bitaw nga walay direction nga gikan sa Ginoo.
Importante biya kay na kanang every morning, Lord, unsa man akong buhaton? Lord, tigaay biya ko gano ha kung unsay naay mga decision making, naay mga butang nga angayan bitaw desisyonan sa sa trabaho man na, kung sa imong personal man na, sa pamilya man na, kinahanglan ka guidance sa Ginoo. O wala di gid pwede. Di gid pwede nga di ka mga wisdom. So, gilive siya a lawless bandit. Allah, mo nang sulong after sulong, sulong, sulong. Hala, grabe nga sulong. Mo nang, he lost his 2 wives who symbolize his worldly lifestyle. By the way ha, wala ba nagitugot sa Ginoo nga tagduha ang ilang asawa tagano pero gahi mag-uon nimo. Old Testament, pero sa New Testament ha, wala nag-i-allow sa Ginoo. Lisod gini usa asawa, dungagan pa nimo. Di ba picture ko? Di ba Kuya Martin? Di ba Tatay Liloy? Boy, sa dugang pa ka boy? Sa man. Kuya Bobby, sa man dugang pa ka gusa? Awaw. Lisod. Mani si Raul kay kuan man ni legal man niya pagdugang, adili man nadugang. Kuan man niya kanang kana bitong sakto na kay namatay man niya previous wife. So pwede. So kung gusto ka makalaing magpre-request ka, matay akong asawa. Joke ra na. Joke ra na. Dili bitahan, joke ra na. Bro, dili. Tanaw ni mo his worldly lifestyle. Now, his own soldiers were ready to stone him for leaving their village unprotected. They rightly held him at least partially responsible for the loss of their wives and their children. So wag sila ilang ipasangin lang. Si David, yun kaya naman, siyempre siya man ang leader. Wag man kailangan to. Mingon sila, kung wag pa ni tanawa, David, kuyog-kuyog mong minimo, tanawa, David. Kung imong tanawon ba, parehas man mo nawadaan, parehas man mo iyagi, duha. si mga kauban, usara. Pero ang grabe nga pagmahay. Being totally alone, David wept in sorrow. Hala, wag siya lain, kundi hilak. He reaped the seeds of his own worldly lifestyle. Niani siya sa iyang kaugalingong kinalibutanon nga lifestyle. Job chapter 4 verse 8, even as I have seen they that plow in iniquity and saw wickedness reap the same. Bisan ingon sa akong nakita sila nga nagdaro og kadautan og nagpugas og kadautan, nag-ani sa ingon. Tinod na. Bisag sa mga salida sa Tagalog, sa kalibo, kung ano nga tinod. Anak, kung nabubuhay ka sa baril ka din mamamatay. Di ba? Mo man ay sulti na, balik-balik na sa mga Tagalog movies. Gamay pa ko hangtod. Kung karasan yun, anak, kung dadalhin mo yan sa karasan, anak, babalik din sa iyo yan, anak. Tinod. I was talking to, nalakbitan na mo ang ang media. Storya mi ba na?
reap the same. Bisan akong ingon sa akong nakita sila nga nagdaro sa kadautan o nagpugas o pagkadautan ni ani sa ingon. Hisgutan na mong politics, bahugawag na si politics. Kaanak ko bitaw, no? Mingon sila, inganyo, kung gusto ka patyo na ng kuana, kung di na ka magamit, patyo na yung ana ba? Grabe, hugawag yan. So, di ta apil-apis politik ko, ministry na lang ta. Katawa mo. Hindi yun. Hosea chapter 10, verse 13, ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of the mighty men. Kamo nagdaro og pagkadautan, kamo nag-ani og kadautan, kamo nagkaon sa bunga sa mga bakak, tungod kay ikaw misalig diha sa imong paagi. Diha sa panon sa imong kusgan nga mga tao. Mao gihapon sowing and reaping. Kung plowed wickedness, kung nagdaro kag pagkadautan, imong anihon ang kadautan. Mabitaw ng kung tanaw nimo na ang term ani sa kalibutan karma, di ba? Silang karmahon ra lagi na, mobalik. Di sila mo ang biblical sowing and reaping na sila karma na. Nga kung unsay mobalik ra daw sad sa imuha. Ang term nila ana. Kamo nagkaon sa bunga sa mga bakak tungod kay ikaw misalig diha sa imong paagi. Dito Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Familiar nga verse. Be not deceived. God is not mocked. Paminaw. For whatever a man soweth, that he also shall reap. Ayaw pagpalingla ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa ang tao nga nagpugas, kini iya usab pag-anihon. Anihon niya nimo, paminaw. Kung unsa imong gipugas sa ulitaw pa ka, sa anak pa ka, sa dihang ikaw ginikanan, imo nang anihon. Amen. Anihon nimo na. Wala ko kita dire og kapayas nga nibunga og santol. O gani, namunga na diha ang mga talong diha, nakaharvest ba ka og diha boy kanang sa tawo na okra? Why? Kung ang talong yun ang bunga. Di kita pwede nga ang talong imong gitanom diha, okra imong i-harvest. Kung unsa ang imong gitanom, mo sa na ang imong anihon. Verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Kay siya nga nagpugas ngadto sa iyang unod, gikan sa unod, magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagpugas ngadto sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani o kinabuhi nga walay katapusan. Pangutana, asa ka nagpugas? Sa imong unod o dire sa imong spirituanon? Paminaw, kung sige pagkagpamugas og dautan diya, undangin na. Kaya nga naman, imo ragya po ng anihon. O gani, paningkamot og pamugas og maayong liso karon kay nga naman, while gaani mo ani ka sa dautan, mo ani sa kag maayo. Kaysa sige kag pamugas og dili maayo, ang imong anihon puro ra dili maayo. Pero namugas ka og mga maayong mga butang o espirituhanong mga butang, imong anihon. Di ka mo to si mong mama karon. Lakaw lang ka, mura ka sige lang. Tagaan sa anak nga mas labaw pa niya nimo. Kuyawan lagi ko ani lagi. Mao na gini. And by the way, bantay ka, pugas ka og kanang mais usa ka buok. Di ba mo bunga man na? Pila ka buok bunga na? Tulo no. Sagaran sa usa ka no tulo duha.
O, tulo duha. O, kada usa ka mais, pila ka lusok? Ha? Daghan o. O, usa ra ka liso imong gipugas. Pero ang imong anihon, pero daghana. Pante ka? You reap more than you sow. Mas daghan imong anihon kaysa imong ipamugas. O, tinod. Sa imong, kanang mais, usara na imong gibutang, pero nigaani nimo, lipay ka. Manang Galatians chapter 5 verse 19. Now, unsa din yung mga works of the flesh, pastor? Kini. Basig kini ang atong ginapamugas. Manifest, which are this: adultery, pagpanapaw, fornication, daotang pakighilawas, uncleanness, kahugaw, lasciviousness. Mo din yung act of lasciviousness. Sa Bisaya din nato ni sa atong translation ni Cebuano, kaulag din na. Ano bitang, di ba, sa office, nakasagaran, act of lasciviousness, bitang paitan, ikaw boss, dayon, under nimo na yung mga boss nga hikap-hikapo ng lubot, na ba? Di ba na maayo? Hikap-hikapo ng dire, act of lasciviousness, kaulag man na. Gunitan na imong kamot, nga walay, Stoy ka mong mga babae, ayaw mo paggunit o ha? O na, badlunga din. Di, biya ko yung para maano sila ba? Pero na yung mga babae, sa paggunit-gunit ka, gunitan nyo kayo. May ayaw ba? Di gunit, ayaw ba? Ayaw. Sige. Now, money. Not only that, adultery. Verse 20. Bali man akong Bisaya nga nabutang. Adultery, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, tama. Adultery, pagsimba sa Diyos-Diyos. Ha? Idolatry day. Adultery nun. Idolatry. Pagsimba sa Diyos-Diyos. And by the way, dili lang nga Diyos-Diyos nga literal ha, daghan bitag idols sa atong kinabuhi. Anything that occupies nga kanabitang time nimo nga more than God, that's your idol. Maybe your games. Some of the Christians right now, mas taas pa imong time, imo ng idol, cellphone, or anything nga mo occupy sa inyo. Mobalik ra gyud na. Pagsimbag Diyos, pagbaton og abilidad sa pagpamarang. Witchcraft. Kuhay nagbuhok kaya to. Pagdumot, emulations, wrath, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa, batok sa kagamhanan, seditions, heresies, mga pagbaton og sayop nga pagtuo. 21, inveighings, mga pagsinahay, mga pagbunod, murders. Kini ding murder din, non-bailable din siya, di ba? Di sa Philippines. Nabitang gituyuan gid mo nga patyon ba? Ang homicide kanang wa nimo tuyua. For example, nag-drive ka, nag-drive ka sa kenan, dahil nabanggaan nimo.
namatay, wa to nimo tuyua. So ang tawag ito, homicide. Kaya nga naman, wa to nimo giplano, wa to nimo ano. Pero kung murder gani, giplano nimo, nag-hire ka og kanang mupatay, nag-hire ka og ano, imong giobserbaran nga dili din siya moagi, ana niya. Gaandam yung kag kutsilyo, nga ana, or nagdaandam yung kag pusil, iplano nimo, that's murder. Non-available. Pero homicide, or pwede ka mo, ana, defense, kuha nimo, kanabitang, paitan, isulod sa balay. Ngawat, dayon, siyempre, trespassing man na, patay nimo. Revealings and such like of the which I tell you before, as I've also told you in time past, they which do these things will inherit the kingdom of God. Sama sa ingon niini, mahitungod niini, og nakasulti kaninyo, o kaniadto, ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga panahon, nga sila nga nagbuhat sa maong butang, dili makapununod sa gingharian sa Dios. Verse 22, but the fruit of the Spirit, unsa man, love, gugma. Mao ang gugma, kalipay, joy, kalinaw, peace, pagmanyutuson, long suffering, kalumo, gentleness, pagkamaayo, goodness, faith, long suffering, pagkaminuntuson. Ay, lamit, nagigayasok ko. Ay, lamian lagi dito. Katawa ko na ano sa kuha. Lamian lagi, bugnoon lagi, pastor. Na, kung dili, wa siya kailan ako, pastor, tong di pa kuluwas. Kuldi, mao na siya bunga sa balang espiritu. Kaya kung nakaila pa siya nako, laparuhon gina ko, ano, pagbanihan tuson, long suffering. Mo nang, naana ka, naana po kay kalipay. Na kay tinud-anay nga kalipay ba? Ano bitang di na ta kinahanglan anything ano mo entertain sa tuwa. Na kay kalipay. Peace, na kay kalinaw. Gentleness, goodness, pagkamaayo, pagtuo, faith. Verse 23, meekness, kaaghop. Temperance, pagpugong sa kogalingon. Naanatana. No? So una, marami kag soda, kabantay kag soda, or kana kag coke, suko di ka, karon naana, makapugong na ka. Pero usahay, di yun, no? Mugawas yun. Pero at least, di ba? Nanay, ano na ka. Against such, there is no law. Matahan ako, are you sowing seeds of the flesh or are you sowing or the spirit in your walk? Asa man ka? Nagpugas ka sa imong unod or sa espiritu? Kaya kung sa unod, ang mobalik ni mo, dili maayo. Kung sa espiritu, maayo mga butang. Letter C, everybody ganging up on David. Everything gone. Everyone grieved. Everybody ganging up on David. Verse 6. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters. This is a wake-up consequence. Wala na ako nabutang dito. David's town is burned to the ground. All the families are gone, including David's. And David's 600 men who have supported him, fought for him. Yes, tinod, kining 600 men niya, mo ni gasuporta niya, mo ni lunod patay, kuyog niya. Fought for him, nakig-away, and stuck
with him are now talking about killing him because of their grief over his decision. Mo ni mga tawhana nga abi ni David, mo na ang mga loyal, abi niya, mo na mo. Pero mo na nay mo, naghunahuna nga mo patay, gihapon siya. Stoning. No? Tanawa sa verse. Batuon. Murag si David ba? Abi na ako ni mga tohan na mo ni akong kuyog lunod patay. Wala man day. Paminaw. Abi naagi mga tao abinimog. Kauban nimo abinimog ano, wala giday. Si David ganiyo. Kuyog niya ni lunod patay pero pag abot sa sitwasyon nga naipit na distress sila, bali. Di bali. Manang kamong narabaho sa secular world, ay na magkatingala na. Naagi sa simbahan. Anak kong asawa, alam mo yung church daddy, parang politics din yan. Parang politiko ba? Politics ba? Naagi may mga tao nga. Now, talking about killing him because of their grief over his decision. Nga gimahay na si David, and this is exactly the slap in the face wake-up call that David needed. Nga, kung baga, mura ni siya monig, pak, laparo kang David ba nga, wake-up call niya ba? Nga kinanglano ni David, nga para mumata siya. Shala, ako aging mga kauban nga no. Patyon gani ko. Here's what we want. We want to avoid the consequences of our own choices. Yes, mo ni ang atong gusto. Dili ta gusto sa mga consequences sa atong ginabuhat. Atong likayan ba? Di mo na pwede. God sometimes says, no, this one's good for you. May nga na Ginoo, dili, maayo ni para nimo. This one you are going to have to experience and you're going to have to work through. And if you will, it will be for your good and for my glory. Kung imo lang ning latason para ni sa imong kaayuhan o sa akong kahimayaan. But the thing is, basta mangingan na di taganahan. Itsa mo giganahan no mudawat sa mga konsekwensya gud. David was thinking things were going okay in his dual life of compromise with the enemy, which all started from his distress and carelessness. Nga, nag-start lagi sa iyang walay pag-care ba? Sa walay pagbantay ba? Then he creates a hill heading home, and suddenly everything is gone. In an instant, David has lost everything, and not only him, but every man who had sworn allegiance to him. Dili lang sa iya, pati ang iyang mga kuyog. Paminaw. Kung masayop bitaw mo, ayaw ingna nga, way madamay, daghan yung madamay. Daghan yung madawan. O dili lang, kung baga, ang konsekwensya pod, appeal pod sila. Unsa may labot sa 600 men ani nga nag-decide ani kang David naman. Pero appeal sila. And please listen very careful to me right now. This event in David's life is absolute the grace of God. Naa ang grasya sa Ginoo. Grace of God. This is the grace of God that puts David firmly in the path to revival. Mo ni grasya sa Diyos nga mo ni ang dalan niya nga nagpadong niya sa iyang revival. Why? It is directly because of the deep and distressing pain that David is feeling now that we read the words at the end. Unsay gibutang diya. But David encouraged himself
in the Lord is God. For 16 months, karon pa siya nakiistorya balik sa Ginoo. Grasya sa Diyos. Hey, paminaw, basig naa pa nimo ang grasya sa Diyos karon. Hey, kanabi tong ano na kaniya ba kanang nanay dalan niya giandam niya para makabalik kasi hoy balik na yung tao ayong pagdugay-dugay. Basig kanang grasya madisgrasya niya na. Ayaw hulata nga kanang grasya sa Dios madisgrasya niya tadya. Grace, tapang grace ang Ginoo. Yes, sometimes or most of the time natay mga binuhatan nga na ang grasya sa Dios pero ayaw hulata nga kanabit mawa na ang grasya sa Dios diya. Usa ka mo balik. Tungod sa mga panghitabo, nga way laing ana si David, di giday kay pwede nga maglakaw sa kung kaugalingon lang. Kinahanglan giday kog Dios. Kinahanglan giday ko Ginoo. Paminaw. Mao bitaw tang gihimo tang anak niya. Mao bitaw their na relasyon. Yes, dili mawa ang relasyon sa pagkapapa, bahalag mag-away ang papa ang unsa ray mawa fellowship. Dili ka maayig patigdagdanay, dili pero ang imong relasyon isip anak ug amahan di na mawa. Hey, paminaw. Wa tay lain kundi David encouraged himself in the Lord his God. Wa siya lain nga gibuhat. Kundi gi-encourage niya ang kagalingon diya sa Dios. Say magud muhulat pa taganap itong paabton pa nato baga ng kaya pa. Kaya pa. Ayaw. Balik ta. Ay gulat ta nga ang grasya sa Dios mawa na diya basing mahidisgrasya niya ka. Balik na. Naa ang grace of God. Very. Maayo kayo. Grabe no ang Ginoo no. Mangita siya paagi gyud nga iyang anak mabalik. Suma sa diyang nakasala si Adan ug si Iba. Pwede man niya pasagdaan ang tao. Kaya ang plano gyud sa Dios ma-worship gyud sa iyaha, ang creation ma-enjoy niya. Pero na-fall man ang man. So wa siya laing ang iyang bugtong anak iyang gipadala para mahimong ransom para makibalik ta halad mo bitang ginatawag na siya halad pasig uli nga sa diyang imong dawaton si Jesus Christ nga isip na tong personal maluluwas natay ginatawag nga relasyon sa atong langit nun kang amahan kaya naman back to back layo. Wa takabot sa himaya sa Ginoo. Gihimo sa Dios. Padala niya yang bugtong nagpakataong anak sa Kristo Jesus. Para lang ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Para mabalik nga dili ta padong dito sa impierno. Grabe nga gihugma. Karon si David desisyon man niya. Iyaha man na. Pero nangita gihapog paagi ang Ginoo nga mabalik si David. Paminaw. Naay mga butang itugot sa Ginoo sa tong kinabuhi nga paminaw nimo lain na sa kung nagian Pero
Basig himo rin itong paagi sa Ginoo ba nga giandam niya yang paagi ang dalan ba para ma-revive ka. Naa pa ang grasya sa Ginoo kandiya. Ayaw gulata nga mahurot. Maano ba? Bagay, ang Ginoo ano man kay siya? Grabe ang iyang mercy. Pero naa po na hangganan. David encouraged, but David encouraged himself in the Lord his God. Ana siya, di pwede ni ako lang. Di pwede. Next Wednesday, iyang choice. Human naman ang crisis. Ang iyang pagpili. Balik mo. Atong studyhan na iyang pagpili. Manindog na, pray time. Lord, salamat kayo sa imong grasya, sa imong kaluoy. Even though there are times nga dili gin mi faithful diha kanimo, pero naa ikaw may nangitag paagi nga kami mabalik diha kanimo, Lord. Pasaylo ami usahay or most of the time gahi gimi go, Lord. Pero salamat nga naay mong grasya. Nga mo'y nag-strengthen sa mo. Naay mong grace nga mo'y nag-sustain. Pero Lord, di sad pwede nga among iabusar. Pero salamat nga ikaw, Diyos, nga maluluyon. Usa tabangi matag-usa, sa mong pagbulag-bulag karon andama mi para ugma sa mga buluhaton. Kung na may mga balatian ang mga ikaigsuunan, ikaw lang mga duaw kanila. By the way, ipadayon di o comfort ang pamilya ni Ma'am Agnes sa pagkamatay ni Nong Tiban. I pray nga i-comfort lang nimo sila kuyog sa mga igsuon. I pray lang, Lord, nga maplastar ang patay nga lawas. O tagahanin mo sila wisdom, o more strength sa pag-atubang sa ilang grief karon nga panahon na, Lord. Salamat sa kayo sa mga butang nga imong gitugot, Lord. Panalangin imong katawhan. Ayaw sila pasagdi, proteksyonin pa nayon silang mga lakaw. Kung asa man sila, ayaw tuguti, Lord, nga di nimo sila ubanan. Bulag-bulag kami, balo na mo ang kalipay, kalinaw sa mong kasing-kasing. Salamat kayo, dalay kong kika. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong ipag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madigayaon ug maligon nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabot ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalapayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako nga makapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Salamat kayo. To God be the glory. See you this coming Sunday.